Magandang umaga po, Councilor Papo Cruz. Ano pala yun? Councilor Philip Jason. Jason J. Cruz. Kasi, umpisa lang, kumusta muna? At paano ba na punta ka sa larangan ng politika? Pakikwento nga po muna. Ngayon po sa lahat, good morning po sa lahat ng mga followers at mga nanonood sa programa ni Kuya Nats. Morning po sa inyo lahat. Dun sa question ni Kuya Nats kung paano nagsimula. Nagsimula tayo 10 years ago kung saan Wow. si Mayor Alan po ay kasalukuyang kapitan siya noon at nanalo siyang kapitan. Konsehal siya at tumakbong kapitan at nanalo for Dolores. So nagka-vacancy yung Sangguniang Bayan. So ang batas po ng COMELEC kung ano ang kung independent ang nabakante ay yung partido ng namumuno ang lalagay ng replacement. At isa tayo doon sa napili na pumalit kay Mayor Alan ng grupo ni Mayor Janet De Leon Mercado. So pinasa po nila kay Gov Nini at the time yung tatlong pangalan. At tayo po yung mapalad na napili to replace the remaining term of Mayor Alan na then Councilor Alan na naging Kapitan Alan. So yung vacancy sa konseho, tayo po ang pumalit and swerte naman na 2016 na elect tayo as councilor, ganun din ng 2019 and itong 2020. Kasi yung first term mo, siyempre nung pumasok ka at replacement ni Kapitan noon, Kapitan Alan? Alan, Mm. Leon at ngayon nga Mayor. Ano po ba yung naging nagsisiko ba kayo or kumusta naging return sa inyo? Lalo kayong ginanahan. Yung napalit tayo ay wala po ako sa gobyerno noon, nasa private ako. So walang training, walang kahit ano, salang agad no. Pero okay naman po dahil ang kurso ko po nung college ay community development. Ang graduate po ako ng BS Community Development sa College of Social Work and Community Development sa UP Diliman. So, nagamit ko ho yung napag-aralan ko doon kung paano makitungo sa community, paano natin i-assess kung ano ang mga dapat gawin, tugunan, ano ang magagawa natin with our capacity as counselor. So, nagka-label lang. Nagkaroon lang ng pangalan na counselor. Pero ako pa rin naman po yun kung ano yung naging training ko nung college, nai-apply natin. Kasi nung college po, nag-work tayo with farmers, with fisher folks, with urban poor. Na-destino tayo sa Anda, Pangasinan. Na-destino ako sa Nakar, Quezon. Saan pa ba? Calatagan, Batangas. Sitio Ruhat sa Antipolo, Sitio Labangan sa Antipolo. So, urban and rural po. So, ngayon, naging formal lang na government service na, public servant na, nagkaroon lang ng honorable. Pero, ako rin naman po yun. Wala ba yung plano mo noon talagang mapupunta ka sa bilang isang public servant? So, talaga yung kinuha mong kurso? Hindi ko gusto ko hong maging mayor nung bata ako, gusto ko maging presidente, gusto ko maging senador, pero hindi ko planong maging konsehal. So siguro doon ako nadala. So ayun pala yung calling po na tinatawag. Yung first term mo, meron po ba mo sasabi natin na kung si Papa Cruz na isang ordinansa o isang nasasabi natin na ipasa na? Doon sa first term po, parang wala sir kasi ano na yun August 2014. So that's 2 years, almost 2 years after from magto 2 years na galing sa nakaraang eleksyon. So wala ho akong committee dahil nai-distribute na sa bawat mga konsehal So parang kinuha ko na lang yung naiwan sa akin na which is Committee on Grievances and parang games and amusement. So wala ho akong masasabi na naipasa ko during that first term na talagang natutukan natin. May mangilan-ngilan, bawa updates. Kasi naging ano ko ho doon, parang saling ket-ket. Dahil syempre sila puro mga from SK, mga pang ilang term na nila. Tapos ako biglang bagong salta na hindi naman po ako from SK, hindi ako from barangay. So, nag-aral at siguro ang ginawa ko po, ni-review ko
or nuts yung mga existing ordinance. Kasi ang naging goal ko, kung papalarin ako sa next election, ang gusto ko, i-update ko yung mga ordinansa. Kasi nung binabasa ko, may 1960s, 1950s, 70s, 80s, na hindi na napapanahon. So yun yung naging, wala akong committee, no? So aaralin ko na lang tong mga ordinansa na pwede nating repasuhin at i-update. At yun yung ginawa natin nung pala rin tayo na ma-elect for our first term. Kasi not counted as first term yung appointment. Oo. Anyway, nandito na tayo. Naging councilor ka na, na-elect ka na. Sabi nga, mga batang-bata, poging Ako po. councilor. Talagang nagustuhan po ang approach mo ng mga taytayan mo. Napakabait mo po. So, ano po nangyari kung first term mo? Siyempre, parang pinag-aralan mo ng maigi kung ano dapat. Nung first term natin, yun nga po yung sabi ko na ang naging parang kampanya ko ay i-update natin, gagawing napapanahon. So nung manalo po tayo nung 2016 as a first term, nakuha natin yung Committee on Rules, Resolutions, and Ordinances, Committee on Cooperatives. So doon natin ginawa yung pag-update. So in-update natin yung mga one-way, yung mga no parking, yung mga clamping ordinance. Sa cooperatives naman po, kung paano mag-accredit, mas pinadali. Kung dati parang mga 10 ang kailangan, ginawa natin mga 3, 4, 5 lang. Tapos yung mga 1960s na obsolete na, ni-repeal na natin yon. Tapos ginawang mga bago. Ang mga nabago natin dyan yung sa anti-rabies. Parang 1980s pa yung existing, so ginawa natin updated. Yung mga ruta ng ating bayan, yung tinanong natin sa bawat barangay, ano ho yung mga hindi na applicable. So binago rin ho yun. So in-update natin, ginawa natin timely yung mga ordinansa. So sa iba't ibang larangan, pinag-consolidate natin. Sabi ko lang po, yung tungkol doon sa in-update mo tungkol sa mga traffic violations at lalo ng kailang antay ka minsan talagang problema yung traffic o yung mga pumaparada sa alangan. So, natasan niyo po ba? Inatas pag-refill ba yung inano po natin, in-update natin, tinaasan ang mga fines, inalis yung ibang lugar at binigyan ng kapangyarihan ang barangay. Na pag sa barangay nyo nahuli, pwedeng sa inyo magbayad. Income generating ng barangay. Dati ho kasi, laging sa treasury lang ng munisipyo. So imagine mo, doon ka sa dulo ng Santa Ana na nahuli, dito ka pa magbabayad. So ngayon, pwede na hong sa barangay yun. Tapos during the first term din pala po, hindi lang sa traffic, napasa din po natin yung Investments and Incentives Code. Kung saan yung mga maglalagay ng negosyo sa Taytay, pag bago, merong insentibo. Pagka garments industry at woodworks, kada taon may 5% discount sa mayor's permit. So parang nahikayat natin yung mga investors. Tapos the first term din po, doon natin pinasa yung 60% dapat ng mga empleyado dito sa Taytay ay Taytayenyo. So na-prioritize na magkaroon ng employment yung ating mga kababayan. So yun po yung doon sa first term natin na pwede nating sabihin maipagmamalaki natin. Ako yun po ang gusto ko doon, yung Investment Incentives Code at saka yung 60% required ang mga empleyado dapat Taytayen. Wala naman po nagkaroon ng during that time at present. Wala naman nag-report na Taytayen hindi nasusunod. Wala naman po kasi nakalagay po dun sa ordinansa na from time to time magtitingin ang peso, ang BPLO. I-check nila kung compliance. Kung compliant yung mga establishment. So far, wala naman po. Nakakatuwa nga po na yung ibang kumpanya ay hinihigitan pa yung requirement na 60%. So, punta tayo dun sa second term. So, ito na talagang sana po silang voting councilor Papo during that time. Second term, Kuya Nats, medyo rough kasi doon sa buong group namin, ako lang po yung nakalusot, no? So, Mayor Joric, Vice Mitch, and then the 7 councilors of development team ang pumasok. Tapos tayo lang po yung isa from the team of Vice Bonoy and Councilor JV, yung aming GOKA, yung group namin. So, tama, hindi, ano bang tama lang?
parang expected na hindi ako nagkaroon ulit ng committee. Yung dati mong committee, na, Kasi kada matapos po ang term, nawawala po yung committee nyo eh. Tapos pagboboto anong naging committee ni Councilor Papo Cruz? Nung sa second term po, ang naging committee ko lang noon ay yung grievances, Committee on Grievances and Human Rights. So, dahil generally peaceful naman sa Taytay, wala naman masyado ditong mga violations on human rights. So, wala hong nare-refer kumbaga sa committee natin. So, and hindi rin ho ako kasama ng grupo. So, medyo nangangapa tayo. Tapos pumasok ang pandemic. So, ang wala po ang committee, pero yung mga nakikita natin na best practices sa ibang mga lugar, inihain ko po yun. Tapos nakita naman ni Mayor Joric na magagamit to ng bayan, beneficial to sa bayan. And I was fortunate enough na matanggap po nila yung mga minumungkahi natin. Lagi tayo niyang may mga national health emergency na ordinansa na kailangang i-localize mo as an ordinance. So, ako po ang nag-author nun, yung mga social distancing, yung mga guidelines, nakapag tayo nung mobile palengke. Sabi ko kay Mayor Joric, tayo po yun, sir. Kasi sabi ko kay Mayor, kakausap ako ng mga nasa palengke, kung pwede sila, sakay sila sa sasakyan ng munisipyo, tayong mag-iikot. So, naano po yun. Tsaka po yung QR code natin, nauna tayo na magka-QR. Kami po ni Consejal Jean ang magkatuwang doon. So, yung mga ganun po, yung mga nakukuha natin sa national na dapat i-localize, tayo ang nagtimon. Kasi po, nagagawa ko siya dahil nasa bahay lang tayo, lockdown. Ang aming session ay virtual. So, pwede kong makuha sa internet sa ibang lugar, sulat ko yan ng Taytay version, hain. And dahil nakita naman din po nila na para naman to sa ikabubuti ng nakararami, so na-accept naman po nila yun. So, kahit wala tayong committee na handle, ay nakapag-legislate pa rin tayo nung term na yun. Congratulations po, Councilor Papo Cruz. At least talagang nag-strive ka pa rin na makagawa bilang isang councilor sa bayan tayo. Although, pandemic pa yun, no? Pero Pandemic po. may ginawa ka pa rin pala. Sa mga hindi nakakalam, si Councilor Papo pa lang gumawa ng paraan para sa atin. Tsaka maswerte din po kami na nung pandemic ay may access tayo bilang konsehal na kahit sarado ang kalsada, pwede tayong dumaan. So, nakasundo tayo ng mga kababayan natin na stranded. So, nakasundo tayo from Binangonan, nakasundo tayo from Quezon City. Dahil di ho kami po kasi at least may ID po ako ng munisipyo at bara. So, ako na rin nagmamaneho. Paano po yun? Tumatawag sa inyo? Nagchat-chat, opo, tapos specific lang kami. O sige, sunduin kita ng ganito sa gantong checkpoint. Kita tayong gantong oras. So, naman po yung mga checkpoint? Nakakatakot kasi di ko alam kung makahawa ba ako or makakauwi ba ako dahil baka dakitin ako. Pero at least pag makita naman nila na LGU ka, at alam nila na susundo ka lang ng kababayan mo. Ginagawa ko na lang ho ako sa harap, tapos dun sa pinakalikod, tapos syempre mask na lang ho kami tsaka face shield. naman? Hindi ka naman hawa kasi Buhay pa naman ho ako. Pero kasi sobrang rewarding pag nakita mong naihatid mo siya sa pamilya mo. Meron akong dad sa Golden City na sa Binangonan ko ho pinick up. Pag uwi niya, nagyakapan agad sila kasi ilang months na hindi nakita nung batang anak nila yung asawa, parang gano'n. Yun namang anak ay natrap sa ibang probinsya. So, sa Katipunan ko naman nasundo at naiuwi. So, ginawa mo during pandemic? Actually, lahat naman po ng government officials, hindi lang po lahat siguro ay nalalathala. Ganun. So, marami na pong mga nagdo-donate sa atin. Mga isda, mga tinapay, pagkain na kaso hindi kayang lahat eh. So, kung ilan lang, bato. Bato sa presinto, sa kulungan, bato sa ospital, sa mga communities. Wow. Yan po yung pandemic. Anyway, dumating na po yung last term. Last term na ito ay matindi. Talagang nakakana po, nakikita ko nga po sa inyo. Ano po naging, mukhang nagkaroon ka na ng committee. Opo. Majority po kami na nanalo na mula sa group ni Mayor Joric. Tapos, ako po very thankful din ako kay Mayor Alan na kahit hindi niya ako kapartido, actually lahat naman po sila. Si Mayor Joric,
kahit hindi ko rin kapartido, nakapag-work kami together. Mayor Alan, hindi ko kapartido pero nakapag-work together. At I'm very fortunate and happy na nakuha ko po yung Committee on Education for this term. So, natutukan natin lahat ng mga tungkol sa sector ng education. Napalago natin yung scholarship, kung saan parang pinadali lalo yung pagkuha nila ng scholarship na hindi lang para sa matatalino. Dati kasi medyo nahirapan sila. May entrance test, may ganyan. Ngayon hindi. Naglagay tayo. Meron pa rin na ranking. Oo. Maglaan para sa mga walang kakayahang, hindi mga honor, pero deserving. Nagkaroon din po tayo nung Gawad Kabataang Taytayenyo Dangal ng Magulang. Ito yung mga nagtatrabahong bata na nakita ang pagpupursige at ina-awardan to during graduation. Yung mga may stories, so ginawa nating ordinansa yun. Tapos po yung ating Special Education Fund, SEF, dati po medyo mababa yung compliance niya. Ngayon po, we are very proud. 96% na yung compliance. Ano po ibig sabihin nun? Oo. Ito po, Kuya Nats, inaano namin, 1% ng amilyar na binabayaran ng bawat isa na pupunta sa SEF. So yun po ang pinangsusupport ng gobyerno sa mga iba't ibang programang pang-edukasyon. At yung compliance natin doon 96%. Dati mga 60, parang 70. So ibig sabihin, na-utilize po lahat. And then sa pakati teachers, ay inggit daw. Sasabi sana sa Taytay din sila. Bakit? Kasi naging ordinance na rin po, nagawa nating ordinance yung incentives nila, year-end incentives. May 6,000 pesos lahat ng teachers sa Taytay kada year-end. Pag Teachers Day, may 1,000 pesos sila. So, dati po ay pagkasya ang budget, go. Pero ngayon ginawa nating ordinansa para tuloy-tuloy po yan. Galing naman. Anyway, madaling na naman tayo ito na. Any plans, Counselor Papo? Dahil ilang buwan na lang, ano? Anyway, i-follow up ko lang. Kumusta po yung ano ni Mayor Alan na gusto niya magkaroon ng koleyo? Ayo po. Nag-ordinansa na rin pala tayo, Kuya Nats, nung last year Ano ng update niyo? establishing the Taytay Colleges. Wow! So, ang goal natin ay sana magkaroon tayo ng sariling kolehiyo na hindi kakalabanin ng URS. Oh, siyempre. So, ang naging rule po ay ang Taytay Colleges will try to offer courses which are not offered in URS Taytay para mag-complement sa isa't isa. At medyo mahirap po kasi ang requirement. Kailangan may malaking building ka para ma-establish. So, we are looking for a property. Si Mayor po naghahanap ng property na pwedeng ideklara as the campus of Taytay Colleges. Nakaset na po yun kung ano-anong mga courses. Siyempre, isa po dyan parang tourism. Ang isang plano ay entrepreneur na may kinalaman sa pagtatahi or woodworks para ma-train pa rin po natin yung ating mga kababayan. At isa pa ay parang sa pagpupulis yata. Kasi ang malapit lang ay parang sa ibang bayan na. So, chinecheck po with URS, ano yung mga wala kayo na i-offer natin dito para pag hindi nyo kayang i-accommodate, ito ang mag-accommodate. Hopefully, by next year po, maano natin yan. Medyo madugo lang yung mga permit with CHED kasi hindi basta-basta dahil kolehiyo po yung itatayo. Pero the foundation is already there. Wow, alam natin dahil yung isang kabilang talagang nahirapan sila. Po, ang One Cainta College. Anyway, ito na at soon. Sana po magkaroon tayo ng Taytay Colleges para more options for our kababayan. Anyway, siguro hanggang dyan na lang muna ating interview kay Councilor Papo Cruz. At susunod po siguro ng ating interview with Councilor Papo Cruz. Sir, maraming salamat at misay sa ating sa Taytayan nyo. Thank you po, Kuya Nats. No? Sa ating mga kababayan sa Taytay, salamat po doon sa naging suporta nyo for the 3 consecutive elections. At ngayon po ay parang nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-level up kumbaga. So tayo po ay magiging official candidate ng Barkadahan Rizal for 2025. Tayo po ay isang aspirant na board member sa unang distrito, Taytay, Cainta, Angono, Binangonan. And siguro po kung banda-banda doon ay hihingi kami ng tulong sa inyo, ay hindi naman po kami mahihiyang lumapit sa inyo dahil
ang track record naman na po natin ang magsasalita para sa atin. Tama-tama pala yung nasa likod mo, right side mo, may Rizal Ito po 1. yun. Wow. Shoutout kay Congressman Yaktuabit at syempre si Ma'am Mia Nares. Maraming salamat, Councilor Papu. God bless po sa inyong lahat.